Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Konting paalala lang po para sa ating press conference. Unang-una po, para po sa ating mga kasama sa media, maaari po tayong mag-send ng katanungan via ng Zoom chat natin. Para man po sa ating mga viewers, nasa FB Live po tayo ngayon, maaari po tayong magkomento sa Facebook para sa inyong mga katanungan. At sa lahat po ng mga nanonood, gamitin po natin ang hashtag na #isangmetroligtas tayo habang tayo nagtitweet o nagpo-post tungkol sa ating press conference. Bago po kami magsimula, gusto po naming pasalamatan ang mga sumusunod na organisasyon na nag-organisa at tumulong sa press conference na ito. Action for Economic Reforms, Agila, Akbayan Youth, Active, Alliance of Filipino Workers, Alianza Tigil-Mina, Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development, Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, Commuters H, Consolidated Council of Health and Allied Professions, COPAP, COVID-19 Action Network, Federation of Free Workers, Health Justice, Kalipunan ng mga Kilusang Masa, Commute, Lupus Inspired Advocacy, Medical Action Group, Move as One Coalition, Move Metro Manila, Nagkaisa Labor Coalition, National Confederation of Transport Workers Union, Partido ng mga Manggagawa, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Philippine Cancer Society, PS-Link, Psoriasis Philippines, Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, Social Watch PH, TUCP, Union of Filipino Service Workers, UP Alianza, at Youth for Syntax. Ikwento po muna namin kung bakit nga ba kami nagtitipon-tipon ngayong araw. Last week po, naglabas sa DOTR ng isang polisiya na bawasan ang physical distancing mula sa isang metro. Kahit po hindi ito sinang-ayunan ng Department of Health, Department of Interior and Local Government at ating mga Metro Manila mayors, pinasa pa rin po ito ng IATF. Noong Monday po, nagsimula na ang 0.75 meters na physical distancing mula sa isang metrong distansya. Sa 2 linggo, 0.50 na lang po o kalahati na lang ito ang metro ng ating distansya at pagdating ng Oktubre, 0.30 na lamang po siya. Parang ruler na lamang po ang pagitan natin mula sa isa't isa. Paano po natin ito nagiging masasabing physical distancing kung halos dikit-dikit naman tayo lalo na sa pampublikong transportasyon? Kaya po narito kami ngayon, mga ekonomista, mga health advocates, mga urban planners, urban poor, kabataan, mga jeepney drivers at transport workers, mga commuters, mga arawang manggagawa, at lahat po kami sa civil society na nanawagan. Ibalik po natin ang isang metrong physical distancing. #isang metro ligtas tayo. Ngayon po, simulan natin siya. Tinatawag ko po ang ating unang tagapahayag, si Ms. Vivian Apostol mula sa Action for Economic Reforms para po ikwento sa atin kung ano nga po ba ang importansya na to para sa pag-recover ng ating ekonomiya kasabay ng ating kalusugan. Ms. Vivian? Ms. Vivian, nakamute pa po kayo? Maraming salamat, Haya. Magandang umaga sa lahat. Ang Action for Economic Reforms ay nangangamba sa implikasyong maidudulot ng bagong reforma sa pagbawas ng pagitan o physical distancing sa mga pasahero. Mula sa global standard na isang metro, ay gagawin itong 0.75 meters na lamang. At sa kalaunan ay magiging kalahating metro hanggang sa maging 0.3 meters na lamang. Hindi kami sumasang-ayon sa estratehiyang ito. Tunay na mahalaga ang pagbibigay ng atensyon sa muling pagsigla ng ekonomiya. Ngunit,
dapat itong makamtan sa pamamagitan ng mga pamamaraang na hindi isusugal ang buhay ng mga mamamayan. Ika nga po nila, buhay at kabuhayan. Ayon sa DOH, kung itutuloy po natin ang polisiyang ito, magkakaroon ng karagdagang 600 or higit pa na Pilipinong mahahawa sa COVID-19 kada araw. Hindi po dito kasama ang libu-libong makakasalamuha at mai-infect nila bago sila ma-detect na COVID positive. Napakahirap ng hinaharap nating sitwasyon ngayon at kung nais nating labanan ang COVID-19, nananawagan kami na unahan ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa DOH, DILG, at sa ating mga mayor sa NCR na mariing tumutol sa polisiyang ito. Kung iisipin, ang 600 plus na magkakaroon ng COVID dahil sa polisiyang ito ay ang mga manggagawa na hindi makakapasok sa trabaho dahil sa sakit. Kung ikokonsidera ang libu-libong contacts na kailangan i-quarantine, asahan natin na kung hindi natin mapoprotektahan ang kalusugan ng ating mga mamamayan, tiyak na mas babagal ang economic recovery ng Pilipinas. Sa huli, mahalaga ang timing ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga polisiya. Sa dami ng kaso ng COVID, hindi ito ang tamang panahon upang isugal ang buhay ng mga mamamayan. Nananawagan kami na ibalik sa isang metro ang physical distancing sa pampublikong transportasyon. Muli, buhay at kabuhayan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat Ms. Vivian mula sa Action of Economic Reforms. Gusto ko lang ulitin ang sinabi ni Ms. Vivian. Hindi po dapat natin sinusugal ang buhay ng ating mga mamamayan. At nabanggit niya na rin kanina, 600 ang bagong kasong mahahawaan kapag tinuloy natin ang pag-reduce ng physical distancing. At mahalim po nating isipin na overcapacity na po at overloaded ang ating mga ospital at mahihirapan po tayong lalo bilang isang bansa at ekonomiya na mag-recover kapag po tinuloy-tuloy natin ang pulisyang ito. Maraming salamat ulit Ms. Vivian. At para naman pag-usapan kung ano nga ba ang epekto ng pulisya na to sa ating behavior bilang mga mamamayan, tinatawag ko po si Mr. Ralph Degulacion mula sa Health Justice and Healthy Philippines Alliance. Maraming salamat Haya at magandang umaga po sa ating lahat. Kami po sa Health Justice ay naniniwala na ang polisiya ng Department of Transportation na medyo gawing malapitan ang distansya ng mga tao sa publikong transportasyon ay nakakabahala at magdudulot ng kalituhan hindi lamang sa mga mamamayan kundi sa mga tagapagpatupad ng batas at saka tagapagpatupad ng mga polisiya, lalo-lalo na sa mga komunidad at lokal na pamayanan. Alam naman natin na nasa pandemya tayo at ang pagpapalit-palit natin ng polisiya, lalo-lalo na kung ito ay hindi sinusuportahan ng datos at ng scientificong mga matalinong mga ebidensya, ay magdudulot ng mas lalong hindi maganda sa ating komunidad at sa ating society in general. At ito ay kinababahala namin at kami ay nananawagan na ito ay i-considera natin ng ating mga policymakers, lalo-lalo na sa Interagency Task Force, na wag na tayo magkaroon ng pabago-bagong polisiya, lalo na kung ito ay nire-rekomenda at ito ay isa sa mga global standards as of the moment. Pangalawa, ay kami ay kabilang sa Healthy Philippines Alliance, isang samahan ng o alyansa ng mga grupo na tumitingin din sa kalagayan ng mga merong non-communicable diseases or yung tinatawag natin ng mga hindi nakakahawang sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes. Itong mga tao na ito ay meron ng karamdaman sa kasalukuyan
At ayon na nga sa mga pag-aaral ay sila ang mga mas delikado at mas mataas na tsansa na maging grabe ang kanilang sakit kapag nahawaan sila sa COVID-19. At sino-sino ba ang mga taong ito? Ito yung mga tao na gumagamit ng pampublikong transportasyon, karamihan sa kanila. Kaya mahalaga po at nakikita ng mga people living with non-communicable disease na kahit may problema sa access sa health ay dapat masunod at maging unang prioridad ang kaligtasan ng bawat isa. Ang unang-una dapat tignan natin ang kaligtasan ng tao at lalo-lalo na nitong mga kababayan natin na meron ng karamdaman na iniinda. Huwag po nating hayaan na ang ating mga kababayan na may karamdaman, lalo na ng non-communicable diseases, ay nag-iingat yung mga yan. Tapos biglang pagdating nila sa pampublikong transportasyon, ay bigla silang mahahawaan, ay sayang naman po at ito ay isang hindi makatarungan na kumbaga na pagkahawa or pagkakaroon ng sakit. Protektahan po natin ang ating mga kababayan. Let us ensure that no one is left behind. Tulungan natin ang mga people living with NCDs na masuri at magamot ang kanilang mga doktor ng ligtas at malayo sa panganib. Ngayon, higit kailanman, pangangalaga, hindi pagpapabaya ang kailangan nila, siguruhin natin na maibigay natin ito sa kanila. Mas ligtas tayo kung tayo ay 1 meters apart at higit pa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ralph. Gusto ko lang pong banggitin na kasama po natin sa organizers ang PUP Speak. Ngayon po, nakita po natin ang pagpapalit-palit nga ng pulisya ay nakakalito para sa mga mamamayan, lalo na para sa ating mga vulnerable communities na talagang nahihirapan na ay identify ang kanilang mga karamdaman. Para po isipin natin, kung 1 meter siya at i-rating natin ng 1 meter, paano po natin ma-resolba ang kakulangan sa transportation supply? Para po i-discuss ito, tinatawagan ko po si Dr. Robert C., isang transport economist mula po sa Move As One Coalition. Salamat, Haya, at magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Robert C. sa Move As One Coalition. Grupo kami ng mga commuter welfare advocates, ang mga transportation professionals, at ang mga nagtatrabaho sa transport industry natin. Kagaya ng IATF, kagaya ng Department of Transportation at ng business community, interesado kami sa pagtaas, sa paglaki ng kapasidad ng supply ng public transport. Pero yung paglaki ng supply ng public transport, hindi dapat masakripisyo, hindi dapat makompromise ang safety ng mga commuters. Yung pagbawas ng 1 meter physical distancing, hindi kami sangayon dito. This is not the only way to increase yung supply ng public transportation. Yung proposal namin ay ang pagtaas ng public transport supply using yung bagong concept ng service contracting. At dapat yung service contracting natin kasama lahat ng mga public transport natin, ang buses, jeepneys, at ang mga ibang transportation modes. Sa ngayon, halos 1/3 lamang ng mga jeepneys sa NCR ang may authorization to operate. Kulang na kulang pa rin ito. At isang magandang punto, yung open-air jeepneys natin, may advantage sila sa dun sa safety ng mga commuters natin. Kasi alam natin na yung COVID-19, mas maganda pag open air, pag may circulation ng fresh air, yun ang nagbabawas ng virus transmission at yung risk ng infection. Compared with yung mga behikulo, yung mga ibang sasakyan na aircon, na walang mga windows, na limitado yung ventilation. So yung
isang proposal namin ay dapat ma-authorize ngayon ang lahat ng mga open-air jeepneys. Sa linggong ito, may magandang announcement ang Department of Transportation dun sa isang budget hearing sa Congress. Yung announcement nila ay tungkol sa paggamit ng service contracting, umpisa sa budget na nabigyan ng Bayanihan 2. Sa paggamit ng budget na ito, pwedeng ikontrata ngayon ang mga buses at jeepneys at pwedeng mabayaran ang mga drivers natin ng fixed salaries and benefits para pwede nang tumakbo yung mga public transport natin. At ito yung magandang paraan para maitaas, ma-expand yung public transport capacity natin na ligtas pa rin ang mga commuter. Ang request namin sa mga legislators natin sa Congress at sa mga opisyalis natin ay dapat may budget resources pa rin sa 2021 para pwedeng ma-implement at ituloy yung service contracting ng lahat ng public transport service. At kasama rin dito, importante rin ang infrastructure para sa safe walking and cycling sa lahat ng mga syudad natin. Kung kulang yung public transport, dapat merong mga ibang safe travel modes, kagaya ng pagbisikleta at paglakad. At importante rin, dapat ma-prioritize ang mga investments na nagbibigay ng mas efficient na operation sa lahat ng public transport natin. At kasama dito ang mga investments sa mga bagong bus stop, sa mga PUV-only lanes at ng mga tinatawag nilang bus rapid transit systems, at dapat ma-expand na rin ang mga terminals at mga garahe natin para sa mga public transport vehicles. At ang dapat ma-emphasize natin, buhay at kabuhayan. Hindi dapat natin sinusugal ang buhay ng mga commuters at drivers natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Robbie, para po sa inyong pahayag. Nakikita naman po natin na hindi lang iisa ang solusyon natin, hindi lang po pag-reduce ng physical distancing. Marami po tayong pagpipilian, kaya hindi po natin kailangang ipilit na iksian, bawasan ang physical distancing. Pero kung pipilitin po talaga natin, may hamon po kami sa civil society para sa ilan sa ating mga decision makers at mga business groups. Tinatawag ko po si Dr. RJ Nugget mula sa Akbayan Youth para po ibigay ang kanyang pahayag. Maraming salamat, Haya. Isang mapagpalayang araw po sa lahat. Ako po si Dr. RJ Nugget mula sa hanay ng estudyante at kabataan ng Partido Akbayan. At kami po ay nakikiisa sa panawagan ng mga health experts at mga kasama natin dito ngayon sa civil society na maipanatili ang isang metrong rekomendasyon para sa physical distancing. Isa sa mga malalakas na puwersa na nagtulak nitong panukala ukol sa transportasyon ay ang business sector. Nakakagalit na ang mga nagtatakda ng mga pulisiya natin ngayon ay mga taong tila hindi sumasakay sa pampublikong transportasyon. Baka nga yung iba sumasakay, baka nga yung iba hindi pa naranasang makipagsiksikan sa LRT o kaya MRT. O kaya naman sumabit sa jeep o makipaghabulan sa bus sa buong buhay nila. Habang sila ay komportableng nakaupo sa kanilang mga private vehicles at mga opisina, tayo ay nangangamba na mahawaan ng COVID. Kaya mahiya naman sana ang mga naka-adekwatrong business leaders natin dyan na nagsasadlak sa mga manggagawa at kabataan na nagtatrabaho para yumaman sila at may panggas ang mga private vehicles nila. Napakalinaw na ang mga nangyayari ngayon ay hindi lamang issue ng pagpapahina ng health protocols para sa ligtas na transportasyon. Ito rin ay manifestasyon ng malalim na
kaugatan ng kapitalismo sa ating pang-araw-araw na buhay na kung saan ang mga makakapangyarihan na iilan na may kapital ay siyang nagdidikta ng kapakanan ng nakararami. Hindi pa nga nagwawaksi ang kontraktualisasyon, hindi pa nga natutugunan ng napakaraming nawalan ng trabaho at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga empleyado. Narito na naman tayo at hinaharap naman natin ang isang panukala na taliwas sa kapakanan ng mga manggagawa. We in Akbayan Youth believe that those who live in their air-conditioned ivory towers are in no position to decide for those who continue to toil. Kung ang mga businessmen at mga politiko ay kating-kati na mag-implementa ng panukalang ito, kaming mga kabataan ay hinahamon sila na mag-commute araw-araw gamit ang pampublikong transportasyon bago sila magsalita kung ano sa tingin nila ay makakabuti sa atin. Kung hindi nila kayang gawin ito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, bakit nila pipilitin ang karaniwang Pilipino na sundin ito? Kung gusto nila, sila yung mauna. Kaya request po namin sa mga kasama natin ngayon dito sa media, sana tanungin natin yung mga business groups natin kung game silang sumakay sa public transport kasi I'm sure matatakot rin sila. And until then, we stand by the call to maintain the 1 meter physical distancing protocol dahil sa isang metro, ligtas tayo. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Doc RJ. Tama yon, pinipilit nila sa atin, masang Pilipino, yung mga bagay na sila mismo hindi ginagawa. Kaya naman ito po yung hamon natin at panawagan po namin sa media na ulitin po itong itanong sa ating mga business groups at sa ating mga ibang government officials. Bago po tayo mag-move on, nire-recognize po natin ang PUP Central na konseho sa mga mag-aaral at PUP Office of Student Regent na kasama po natin sa laban na ito. Ngayon naman po, hindi lamang po ang hamon natin ay para sa mga business groups, pero may hamon rin po tayo para sa ating government. Tinatawag ko po si Chris Miranda mula po sa UP Allianza para po ibigay ang kanyang pahayag. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Chris Miranda, ang kasalukuyang chairperson ng UP Allianza. Kung prioridad ng gobyerno ang ating kapakanan, hindi kinakailangan na gawin tayong guinea pig ng IATF para may pakitang ligtas at epektibo ang pagbabawas ng physical distancing na panukala ng Department of Transportation. Pinagpupugayan at pinasasalamatan ng mga organisasyon at grupo ang mariing pagtutol ng Department of Health at Department of Interior and Local Government sa rekomendasyong polisiya ng Department of Transportation at IATF. Maging ang mga Metro Manila mayors ay tutol din sa nasabing panukala. Mahalagang pakinggan ang mga opisyal na ito dahil sila ang nagpapatakbo ng health system at punong abala sa mga lokal na pamahalaan. Nakikita nila ang maaaring epekto ng polisiya sa kanilang mga stakeholders. Kumpara sa kanila, malayo sa realidad ang DOTR at ang IATF sa tunay na kalagayan ng ating mga mamamayan ngayong pandemya. Ang hamon ng kabataan sa mga pinuno ng IATF at Department of Transportation ay kayo po ang maunang sumubok ng inyong rekomendasyon at tignan natin kung hindi kayo matatakot at upang matiyak na ligtas ang ating mga panawagan din ng UP Allianza ibigay ng tamang kompensasyon para sa ating mga healthcare workers at frontliners at upang tugunan ang pandemyang ito. A compassionate and pro-people government is what we need. Sa panahon na patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, kapag isang metro, ligtas tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan, maraming salamat, Chris. Hinihingi po namin, hindi lang po mula sa kabataan, pero lahat ng civil society groups na kasama natin ngayong araw, ang malasakit mula sa ating employers at mula sa ating mga namumuno sa pwesto. Bigyan niyo po kami ng malasakit na kami ang nakakaranas ng araw-araw na commute ng mga Pilipino. Kaya naman po, para po ibigay ang perspective ng urban poor at sabihin kung ano nga ba talaga ang nangyayari at ano ang mga choices na meron sila, tinatawag ko po si Ka Ernesto Ofracio para po magpahayag.
Ka Ernesto? Nakamute po kayo, Ka Ernesto? Paki-unmute na lang po. Ka Ernesto, Hello, Sige po, Narinig- go po. narinig po ba? Narinig po Go, ba? Ernesto. Yes po. Kung tutusin, marami sa aming mga nanay ang mas pipiliing manatili sa bahay. Lalo na ang mga kasamang senior citizen. Ngunit, wala kaming ganitong pribileyo. Dahil kung hindi kami magtatrabaho, kasama na rin ang aming mga anak at pamilya, ay hindi rin kami makakakain. Mayroon mang ayudang naibigay ang gobyerno. Hindi lahat sa amin ay nakatanggap nito at yung iba ay kasalukuyang naghihintay pa rin. Isa pa, marami sa aming mga senior citizen ay naninirahang mag-isa. Kung kaya't hindi maiiwasan na kailangan naming lumabas para bumili ng pangunahing pangangailangan tulad ng gamot at makakain. Wala naman kaming ibang paraan kundi ang gumawa, sumakay sa pampublikong transportasyon. Ngayon, dahil sa panukalang bawasan ang distansya sa loob ng pampublikong sasakyan o transportasyon, ay mas maharap kami sa panganib na mas mahahawaan ng COVID-19. Lalo na nabibilang kami sa mga tinatawag ninyong high risk na kategorya. Hirap po kami sa pagbili ng mga maintenance na gamot. Kaya hindi namin kakayanin kung kami madaragdagan pa ng sakit lalo na ang COVID-19. Dahil dikit-dikit din ang aming mga tahanan at mas malaki ang tsansa na mahawa ang aming mga komunidad. Kung kaya't nananabagan kami na sana mabigyan ng pansin din ang aming kalagayan. Isaalang-alang ang mga katulad namin na may mga pulisiyang gagawin. Hindi po biro ang hirap na dinaranas namin ngayon. Marami sa aming hanay ang nawala ng hanap buhay. Ngunit kailanman ay hindi namin makitang hadlang ang 1 metrong distansya. Dahil dito mismo iniisip namin katangi-tangi nga ang proteksyong ito laban sa peligro. Sana ikonsidera ng ating pamahalaan ang planong ito para na rin sa seguridad at kaligtasan, hindi lamang ng kagaya kong commuter. Inaanyayahan namin ang mga opisyal ng gobyerno na subukan nilang sumakay, mag-commute sa pampublikong sasakyan at maranasan nila ang kabahan din. Meron silang kaba. Kami po sa hanay ng mga urban poor, ng Maralitang Lungsod at ng mga senior citizen, ang iniisip namin ngayon kung ito ay patutupad, kapit kami sa patalim. Pero nagkakaroon kami ng pangamba, agam-agam, na ang isusulong ninyo ay ang aming mga buhay. Sana magkaroon din kayo ng tunay na malasakit sa aming hanay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po, Ka Erning, mula sa aktibong kilusan tungo sa isang bayan o active. Narinig po natin ang ating urban poor, ating representative mula sa senior citizens na nagsalita. Ang tanong ko po sa inyo, hindi lamang po para sa ating mga manonood, pero pati sa media, kaninong boses po ba ang mas matimbang? Kaninong boses ang ating pakikinggan? Ang ating corporate leaders po ba at mga politiko na hindi nagko-commute? Ang ating mga urban poor at senior citizen na napupuwersa mag-commute para lamang makabili ng gamot at makabili ng pagkain sa araw-araw? Halata na po ang ating sagot.
Sa susunod naman po, pakikinggan natin ang perspektibo ng ating mga jeepney drivers na sila mismong naapektuhan nitong pulisiya. Tinatawagan ko po si Ka Ernesto Cruz naman po ngayon mula sa National Confederation of Transport Workers Union para ibigay ang kanyang pahayag. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Ernie Cruz, na National President ng National Confederation of Transport Workers Union. At nakikiisa dito sa panawagan ng koalisyon doon sa isang Metro Ligtas Tayo. Una, halos talaga sa transport, kalahating taon naman talaga na talaga sinuspinde ng DOTR, IATF yung public transport. Siyempre. Pero bago pa mag-pandemic, talagang normal naman nakakapamasada yung mga kami, kagaya namin, halos 12 oras, 16 na oras isang araw, bumibiyahe. At yun ay para siyempre natural sa pamilya namin. Pero ngayon, nawala lahat nga at nakasalalay dahil dito sa nakasalalay sa ayuda na manggagaling sa gobyerno. At ang mahirap, hindi nga halos kalahating taon na talagang marami pa rin naman talaga yung hindi nakakakuha. At yun talagang iba naman ay nilulunok na talaga yung kanilang dignidad at namamali mo sa kalsada. Yun ang talagang nakakababa talaga ng dignidad natin. At syempre, sabi pa nga ng DOTR, pinayagan na daw nila na lagpas 50,000 na PUJ ang nakakabiyahe. Pero kalokohan po ito, dahil nga ayon na rin sa datos ng LTFRB at meron rin naman sila na sariling datos na 55,000 ang PUJ na nasa Metro Manila at 17,000 lang ang napapayagan. So talagang halos 38,000 na mga jeepney pa ang hindi nakakapasada. At yan ay patunay dahil doon sa mga nasa Taguig, Muntinlupa, Mandaluyong at marami pang ibang lugar sa NCR at talaga nananawagan na ibalik sa pasada. Kaya yun ang sinasabi namin kalokohan. Kalokohan po yun. Sinasabing 50,000 na. Kaya nga aming panawagan, ibalik na talaga doon sa pamamasada. Kami mga namamasada na ibalik na. At tulungan kami gamit yung service contracting na sinusulong na noon pa ng Move as One Coalition. At yun naman po ang talaga nararapat para dito sa ating sitwasyon. At sa pagdaloy po ng talakayan dyan ay maliliwanagan yung salitang service contracting. Dito pag tinalakay mahaba po yan. At ang solusyon naman po na nakikita namin talagang ang solusyon para sa sapat na masasakyan hindi bawasan yung social distancing. Kundi payagan talaga yung almost 38,000 na sasakyan na makabalik na sa pamamasada. Para naman talagang magkaroon na uli ng kikitain yung mga kagaya namin driver at makamaghanap buhay na muli. Salamat po at ang panawagan din kagaya ng ibang mga kasama. Hamunin natin na mag-commute itong mga nasa Makati Business Club na to, itong si Tugade, si Delgra. Hamunin natin sila mag-commute doon sa mga pampublikong sasakyan natin. Salamat po. Maraming salamat po, Ka Ernie Cruz. Ulitin ko lang po, mabigat rin po ito sa loob ko dahil jeepney driver din ang tatay ko. Kaya kaisa po ako nila Ka Ernie sa kanilang laban. At gusto ko lang pong ulitin na lagpas po sa 50,000 ang ating mga jeepney pero 17,000 lamang ang bumabiyahe. Ang ating pong solusyon, magkakalahating taon na po silang nakatenga sa kalsada, ay ibalik ang hanap buhay ng ating mga tsuper at suportahan sila gamit ang service contracting. Ang solusyon po para sa sapat na masasakyan ay hindi bawasan ang social distancing, kundi hayaan po ang 30,000 nating jeepney drivers na makapaghanap buhay muli. Maraming salamat po ulit, Ka Ernie. At para naman po maintindihan ang perspektibo ng ating mga commuters, tinatawag ko po si Ka Julius Laylay mula sa Commuters of the Philippines. Yes, hello. Hello. Go po. Narinig po namin kayo. Okay. Ako si Julius Lalay. I'm representing a community of the Philippines. So sa amin, ang perspektibo namin ay sang-ayon kami na hindi dapat bawasan ang social distancing
beyond 1 meter. Sabi nga nila, isang metro ligtas tayo. Bakit nga ba? Matagal na tayo nagtitiis eh. Kumbaga sa aming commuters, parte na ngayon ng new normal yung pakikisama namin na oo, maghihintay kami, oo, mas mahaba ang pila. Given na gusto namin na ligtas at mas maayos lahat ng bagay. Ayaw namin maapektuhan, ayaw namin makahawa. Ngayon na sanay na yung ibang tao sa amin, na yung iba naka-work from home, yung iba nakapag-adjust na, bumili ng bisikleta, bumili ng scooter, kung ano man tawagin mo dito, para lang makapasok sa trabaho. Ngayon, sinasabi nila na social distancing babawasan. Hindi ba parang hindi siya naaakma? Ayon nga sa isang report na mismo si kagalang-galang na Stella Kimbo na rin na nagsabi, 17,000 lang madadagdag, 17 to 34,000 lang madadagdag sa kabuang 17,000 na jeepneys na pumapasada ngayon. Sa 17,000 yan, ilan lang madadagdag sa kada unit? Isa, dalawa? As opposed sa payagan natin na mas nakararaming jeepney na hindi pa nakakapasada o public utility vehicles, mas malaki po ang may dadagdag natin. Ngayon sasabihin ng ating mga policy makers na kasi hindi sila roadworthy, kasi kailangan yung roadworthiness. Then tulungan po natin silang maging roadworthy ang ating mga sasakyan. Hindi po rason ng pagiging roadworthy ng isang sasakyan upang hindi natin sila payagang muling makabalik sa pamamasada. Sa amin naman po mga trabahador, nandito na po kami. May iba po naka-adjust na. Isa lang po nasabihin namin, we're doing our part. Ginagawa na po namin yung aming parte upang matulungan yung stop ng spread ng COVID-19. Sana pakinggan din po natin yung mas nakararaming health professionals na nandiyan po nagsasabi na isang metro, hindi lang po locally, kundi international. Again, kasi commuters po, kami, we stand by na isang metro ligtas tayo. Hanggat hindi natin nahanap ang gamot o solusyon dito sa pandemyang ito, let's stay by the protocols. Yun lang, maraming salamat. Maraming salamat, Julius. Tama yung kanyang tinatanong, sino nga po ba sa atin ang gustong maglakad o maghintay ng 3 o 4 na oras para lamang makauwi ng alas 11 ng gabi sa ating mga bahay at hindi pa sigurado kung tayo may dalang sakit? Kaya naman panawagan natin, bigyan po natin ng sapat na masasakyan ang ating mga commuters at pabalikin sa trabaho ang ating more than 30,000 na jeepney drivers na naghihintay lamang payagang bumiyahe. Huwag po nating i-reduce ang physical distancing. Sa ngayon naman po, ating pakinggan kung ano nga po ba ang araw-araw na naranasan ng ating mga arawang manggagawa, ang ating mga sektor na dapat pinakikinggan mula sa masa. Hindi po ang ating mga corporate leaders, ang boses na pinakamatimbang sa diskusyon ngayong araw, pero po ang ating libu-libong milyong-milyong manggagawa na siyang backbone ng ating ekonomiya at siyang nagbubuhat para sa ating recovery. Tinatawag ko po si Atty. Sunny Matula mula sa Nagkaisa Labor Coalition. Isang metrong ligtas tayo na pagbati mula sa Nagkaisa Labor Coalition. Ako po si Attorney Sunny Matula, ang chairperson ngayon ng isa sa mga pinakamalaking koalisyon ng mga manggagawa, ang Nagkaisa Labor Coalition. Ang Nagkaisa po ay kaisa ng Move as One na panatilihin natin ang isang metrong ligtas tayo. At ang aming mga unyon ay isinusulong ang kaligtasan sa loob ng pagawaan, sa loob ng pampublikong transportasyon at sa loob ng ating mga komunidad. Kaya po ang panawagan namin sa Interagency Task Force to prevent the spread of COVID-19 ay panatilihin yung 1 meter physical distancing na prescribed naman ng World Health Organization at ng ating Department of Health. Itong 1 meter physical distancing at iba pang health protocol, tama na dyan yung paggamit ng mask at iba pang mga measures para sa pagbiyahe ng mga manggagawa mula sa bahay patungo sa trabaho at pabalik sa bahay at kung saan man lugar na sila ay pupunta ay dapat panatilihin.
Alam naman natin na naiwan ang maraming milyong na mga manggagawa sa panahon ng pandemic. Kulang yung PPE ng ating mga health workers, walang paid guarantee leave, walang hazard pay para sa private sector workers, walang testing doon sa nangangailangan ng testing. Maraming nagrereklamo ng mga health worker dito. Walang public transportasyon, walang labor inspection sa pagsiguro na sinusunod ng mga employer yung ating health and safety. At maraming manggagawa ang nalagay sa peligro dahil dito. At ngayon naman ay gusto tayong gawing sardinas na pasakayin sa ating mga public utility vehicle. It doesn't take a rocket scientist to figure out na kung ang kapasidad ang kinakailangan ay dapat dagdagan natin ng ating mga sasakyan sa mga kalye. At alam natin, ang mga kapitalistang nagrekomenda ng pulisiyang ito na bawasan ay kahalintulad ng mga employers na sinasamantala yung iba't ibang karapatan ng mga manggagawa para sa kita. Hindi namin ito matatanggap at hindi dapat ito pinapahintulutan. Ito ay kontra sa respeto sa dignidad ng mga manggagawa. Subukan kaya ng mga nagpapanukala ang na sila ang nabawasan yung physical distancing at sumakay sa ating mga pampublikong sasakyan sa loob ng 30 araw. Alam ko, siguradong hindi nila ito gagawin. Mga kapatid at mga kasama, ang ating mga kasama na mga union mula sa Agila, Alliance of Filipino Workers, Federation of Free Workers, PS-Link, Partido Manggagawa, sa Sentro, TUCP, UFSW at iba pang mga kasapi ng Nagkaisa Labor Coalition ay maigting na sinusuportahan at ating isinusulong itong 1 meter physical distancing. Kaya po ang Nagkaisa Labor Coalition ay nagrehistro ng kanyang malakas na pagtututol dito sa pagbabawas sa 1 meter physical distancing na ito. At dapat dagdagan at pahintulutan ang mga jeepney at pampublikong mga sasakyan sa ating mga kalye. Huwag bawasan ang physical distancing na 1 metro. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Atty. Sani. Narinig niyo po ang boses ng civil society, mga eksperto at mga ordinaryong mamamayan mula sa iba't ibang sektor sa masa na araw-araw nakakaranas ng mga desisyong ginagawa natin sa taas. At umaaray po kami. Hindi kami sumasang-ayon, hindi kami pumapayag. Hindi po kami guinea pigs at sacrificial lamb na hahayaan niyong papasukin para kumita ang inyong mga negosyo. Kami po ay magulang, anak, kapatid, kaibigan. Kami po ay tao na may mga dignidad at may buhay na dapat ring protektahan. Hindi po kami dispensable. Ngayon po, ino-open po natin ang ating floor para po sa mga media questions. May 2 na pong nagtanong, tawagan ko lang po sila. Mula po kay Jackie Manabat, Sir Robbie, kayo po sana ang sumagot ng katanungang ito. Kung hindi po babawasan ang distansya, ano po ang suggestion ninyo para sa mas maraming makasakay at makapaghanap buhay? Thank you, Haya, at good morning po, Ma'am Jackie. So nabanggit ko doon sa statement ko kanina, actually maraming mga ibang paraan para maipaglaki, maitaas yung kapasidad at yung supply ng pampublikong sasakyan. So if we look at yung mga ibang measures,
One is through yung service contracting. So yung service contracting model, binabayaran yung mga operator para magpatakbo sila ng mga sasakyan nila. So imbis na reliant sila sa pagkolekta ng fares, or imbis na reliant sila sa dami ng mga pasahero, they will be paid to provide the service. So that is number one. Number two is yung making more options available na maski hindi public transport, there are other travel modes available. So ano yung mga to? One is safe walking and another is safe cycling. So yung second recommendation namin sa Move as One Coalition, dapat gumawa na at mag-implement yung gobyerno ng mga safe walking and cycling corridors. Nakikita na natin ngayon, dumadami na yung mga gumagamit ng bisikleta. In fact, I think even yung may survey, yung DOLE, where they asked mga workers kung ano yung preferred mode of travel nila. And yung majority said kung safe yung mga roads natin for bicycles, they will use bicycles every day. So actually, both yung DOLE, I think, as well as yung Department of Health would advocate na dapat yung road space natin, magbigay tayo ng space para sa mga pedestrians and cyclists. And it will be more efficient compared to devoting yung road space sa mga kotse or yung mga ibang motor vehicles. At yung third point namin is, dapat gawing mas efficient ang public transport natin. Paano? Dapat padamihin natin yung mga round trips nila every day. Sa ngayon, yung mga ibang sasakyan natin, yung mga buses, jeepneys, UV Express, naapekto sila ng traffic, yung congestion. And yung ginagawa sa mga ibang bansa, gumagawa sila ng mga PUV-only lanes. Meron silang mga exclusive lanes para sa public transport. So, nakikita na natin yung epekto nito dun sa EDSA busway. Di ba dati, yung mga from North Avenue to MOA, baka lampas mga 1 o 2 oras yung trip nila. Pero ngayon, with an exclusive lane, mga 20 or 30 minutes na lang yung trip nila mula sa North Avenue up to MOA. So this will be beneficial sa mga commuters natin, pati na rin sa mga operators at drivers. Dadami yung round trips nila sa isang araw, lalaki yung capacity ng public transport natin. So these are good alternatives instead of yung pag-reduce ng 1 meter physical distancing. Thank you, Ma'am Jackie. Ayan, maraming salamat po Sir Robby mula sa Move Us On Coalition para sa iyong comprehensive plan na inalay sa atin ngayong araw. Ngayon naman po, may pangalawang tanong po tayo mula kay Joan Nano of UNTV. Tanong ko po ito kay RJ Nagit of Akbayan Youth. Ano po yung mga bagay na babantayan ninyo sa challenge sa mga government officials? At bakit nga po ba 30 days ang challenge? Okay, maraming salamat po sa katanungan. Una po sa lahat, kung titignan po natin yung mga policies na ginawa in the past few months, alam naman natin na most of the policies are not informed by the experience and the context ng Pilipinas ngayon. And that is very problematic, lalo na kung nag-ano tayo, kung very top-down yung approach natin when we talk about policy making. So isa talaga sa mga gusto natin makita ay yung mga policy makers natin ay babad doon sa konteksto at realidad. So kaya naman hinahamon po namin yung mga nasa economic cluster. Siyempre, hindi naman yung buong IATF kasi meron naman tayong mga kasangga dyan. And of course, yung mga business leaders na nagtutulak talaga nitong panukalang ito. No? And of course, kailangan rin nating bantayan kung paano sila
paano nila gagawin yung challenge. Kasi ayaw naman natin ng papogi lang na isang araw lang. Kaya gusto natin na 30 days para meron talagang commitment at ramdam na ramdam talaga nila ano yung nararanasan ng mga taong bayan. And of course, on the technical side of things, siguro dito rin papasok yung pagkakaroon ng impact analysis ng mga policies natin. So alam naman natin around 2 to 3 weeks bago natin makita yung epekto ng mga policy. So after 30 days, no, mukhang doon tayo magtingin talaga ano ba talaga yung assessment natin dito, effective ba talaga siya, and then later on tignan natin kung iano ba natin to implement o hindi siya talaga nakakatulong sa taong bayan. Yan, maraming salamat Doc RJ. Sa ating po mga kaibigan sa media, pwede na po kayong magtanong ng iba pang questions. Kung wala po, magsisimula na po kami sa pag-close ng ating press conference. Habang pong naghihintay tayo ng mga tanong mula sa ating media, gusto ko pong pasalamatan muli, pinapasalamatan po namin ang mga naghatid ng PressCon. Action for Economic Reforms, Agila, Akbayan Youth, Active, Alliance of Filipino Workers, Alianza Tigil Mina, Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development, Coalition Against Human Trafficking and Women, Asia Pacific, Commuters PH, Consolidated Council of Health and Allied Professions, COPAP, COVID-19 Action Network, Federation of Free Workers, Healthcare Without Harm, CISHA, Health Justice, Kalipunan ng mga Kilusang Masa, Commute, Liga Manggagawa, Lupus Inspired Advocacy, Medical Action Group, Move as One Coalition, Move Metro Manila, Nagkaisa Labor Coalition, National Confederation of Transport Workers Union, Partido ng Manggagawa, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Philippine Cancer Society, PS-Link, Psoriasis Philippines, PUP Office of the Student Regent, PUP Speak, PUP Central na Konseho ng Mag-aaral, Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, Social Watch PH, TUCP, Union of Filipino Service Workers, UP Alianza at Youth for Syntax. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating pag-organisa nitong PressCon. Ngayon po meron tayong isang katanungan mula kay Samuel Madanilla. Ano po, if the government is to decide to retain its policy to issue social distancing measures, ano po ang gagawin ng coalition? I-tanong ko po, i-address ko po sa ating transport operator, Ka Ernie Cruz, kung itutuloy po ng ating gobyerno ang pagbawas sa social distancing, ano po ang pahayag ng ating transport operators and transport workers? Ka Ernie? Hindi, talagang doon tayo, sa totoo lang, doon tayo talo ngayon, no? Dahil nga kahit sabihin mo itigil pasada mo to, parang wala naman siya maapektuhan. Kaya pagbalik, pagkatapos nitong presko na ito, natural, yun ang pag-uusapan. Arning, pakal po ng camera. Sorry po. Sorry. Ayun po. Sige po, laban po tayo. Yun ang dapat natural na pag-usapan kung paano ma-address yung problema na yun na bagamat hindi pinapayagan makabalik, bagamat at yun nga ipinipilit na i-reduce yung social distancing doon sa 0.3 meters na lang. Sa susunod na mga pagpupulong namin sa NCT, natural ang tatalakayin. Ano ba ang pwedeng gawing aksyon o kampanya para rito. Pero sa ngayon, wala pang nabubuong usapan patungkol doon. Thank you po. Maraming salamat po, Ka Erning. Ngayon naman po, merong question mula kay Mars Mendoza ng FB Live. Ano po ang posisyon ng Department of Health sa issue na to? Tawagin ko po si Ms. Vivian Apostol para po ipaliwanag ito. Ms. Vivian Apostol po. Nakamute po kayo? Hi, naririnig na ba ako? Yes, go ahead. Thanks, Vivian. Sorry, I lagged a bit. Can you repeat the question? Ano ang pahayag
ng DOH sa issue na to? Yun nga po, kamukha po ng DILG at ng mga NCR mayors, they opposed this proposal po by the DOTR. I think ang position po nila is, yun nga, kailangan iuna ang kaligtasan ng mga mamamayan bago tayo mag-move on to more programs that can stimulate economic recovery. On our end, sa Action for Economic Reforms, we believe that if we prioritize our COVID-19 response first, in such a way that people will not get infected, and that minimum public health standards will be followed. Hopefully, if we take this strategy, then mas madali tayong makaka-move on sa next step to stimulate economic recovery by having a healthy workforce. Thank you. Maraming salamat po, Ms. Vivian. Last na po siguro ang question na to since magtatapos na po ang ating oras. Tawagin ko po yung question from Gerard de la Peña. Since na-implement na po sa ngayon itong 75 meters distance, ano po ang observation nyo sa implementation? Siguro po tawagan po natin ang ating commuter representative, si Kuya Julius Dalay, para po magbigay ng kanyang pahayag. Kuya Julius po. Well, ang observation namin initially, lalo na ako personally, taking the LRT1 and buses, medyo katulad ng mga nakaraan, medyo lax. To the point na, sige, may mga barriers ka makikita. Pero minsan, pag walang official nakatingin, yung mga commuters, nagtatabi-tabi sila eh. So, yun yung panahon. Imagine mo panahon pa lang ng 1 meter ganun na. How much more na said 0.75, 0.5, and later on 0.3. So medyo doon nagkukulang eh. Kasi sinasabi nila na mask or meron namang face shield, pero magugulat kapag ka nandun ka sa public transport, yung iba nagbababa ng face mask kasi nahihirapan huminga. Yung iba yung face shield kasi mainit. So, ano nating i-keep yung momentum? Ang hirap eh. Na, sige, yun yung naging observation namin. Tapos noon, binabawasan nyo pa yung distance. Tapos sinasabi nga nila na ipa-flatten na daw yung curve. So, dahil dito, there's a possibility na mag-spike na naman yung curve ng COVID. So, siguro, nandun yung lax on implementation din na kinaka-worry namin given na nung 1 meter ganun na, how much more ngayong babawas pa tayo ng social distancing. Ay, physical distancing. Maraming salamat po, Kuya Julius. Ayan, may nagpahapol po tayo from Von Aquino po mula GMA News. I-address ko po to either kay Chris Miranda or kay RJ Nugget. Paano niyo po gustong gawin ng government officials ang challenge at sino ang specific government officials na hinahamon po natin? Hello, good Chris? morning po. Okay. Well, isa sa mga government officials na gusto nating hamunin ay yung mga leaders na from the IATF and yung from the Department of Transportation. And isa doon ay yung mga naniniwala na ligtas na ang physical distancing na with 0.75 meters pababa. And gusto natin makita at malaman nila na itong pagbababa ng physical distancing ay hindi talaga ligtas para sa ating mga commuters. So yung mga personal na hinahamon natin ay sila Secretary Harry Roque, sila Secretary Togade, at yung iba pang nasa Transportation Department. Dahil gusto natin na maranasan nila kung anong nararanasan ng mga commuters natin sa pang-araw-araw. Gusto natin na makita yung sitwasyon, no, na nahihirapan tayo na
bakit tayo gagawing sacrificial lamb ng ating gobyerno kung sa gayon ay hindi pa natin nakikita yung totoong implementation ng pagbabawas ng physical distancing. Kaya ulitin po natin kanila Secretary Harry Roque, kanila Secretary Tugade, at sa iba pang miyembro ng IATF at Department of Transportation na subukan po ninyo na mag-commute in the 30-day challenge na pinapanukala ng aming grupo para maranasan nyo din kung anong hirap at nararamdaman namin pangamba bilang civil society sa pang-araw-araw sa ngayong pandemya na meron tayo. Yun po. Maraming salamat. Hello po. Sige po, may pahabol si Mr. Von Aquino. I mean, paano po ba nila may papakita na nagawa nila yung challenges ng social media? Ang amin po naming sagot ay gumawa po sila ng paraan. Gumagawa po kami ng paraan para po ma-propose ito, para po mag-commit sa araw-araw. Iba po sa amin, naglalakad ng ilang oras para lang makapunta sa aming mga trabaho. Kung gusto po nila gawin yung challenge at hinihikayat po naman, inahamon namin sila na gawin yung challenge na to. Kung gusto po nila i-post sa social media silang, kung gusto po nila gawa ng public statement, sige lang din po. Basta po ang gusto namin, ang aming main objective sa hamon na ito ay maranasan po nila ang araw-araw na naranasan ng ating mga commuters. Gusto ko rin pong sabihin na in line with this, meron po tayong nila-launch na petition. So ililink ko po siya dito sa ating chat box at ipopost po namin siya mamaya sa ating mga FB pages. Ang kanya po ay bit.ly/kayo muna bago kami. So ito po ay 30-day challenge para sa IATF, sa DOTR at iba po nating miyembro ng ating mga corporate groups para po mag-commute ng 30 araw para hindi lang isang araw ang karanasan nila pero gawing sobrang usual na routine nila sa buhay. Ano kaya ang kanilang maramdaman? Mangangamba rin ba sila? Para po sa ating mga media, kung meron po kayong dagdag na katanungan, meron din po tayong ipapadala. Pwede niyo pong kontakin si Pia Rodrigo. Nandito po siya sa chat. Miss Pia, pa-chat na lang po sa inyong Zoom chat ang inyong email address. Ipapadala rin po niya sa inyo ang aming official na media release. Uulitin ko po habang pagtatapos natin. Salamat po sa ating mga sumuporta na binanggit ko po kanina. Hindi po kami guinea pigs. Hindi po kami sacrificial lamb na hahayaan niyong pasukin para kumita sa inyong mga negosyo. Hindi po kami botante. Botante lamang at nilalapitan tuwing eleksyon. Kami po ay magulang, anak, kapatid, kaibigan. Kami po ay tao na may dignidad at may buhay na dapat ring pinoprotektahan. Hinihikayat rin po namin ang masa na kasama namin dito na pirmahan ang aming petisyon. bit.ly/kayo muna bago kami. Maraming salamat po sa inyong lahat at welcome po at maraming salamat po. Isang Metro, ligtas tayo. Thank you everyone.